Naging mabigat ang pinagdaanan nito sa mga nakalipas na araw. At kung siguro ay siyang nasa katayuan nito, ay magiging mahirap para sa kanya na tanggapin iyon. But there was Ethan. He was beside her. Hindi nito iniwan ang pamangkin kahit na ba kilala ito bilang irresponsableng prinsipe. Bihira itong pumunta sa palasyo, makialam sa mga royal duties nito. Ngunit ngayong nasa krisis ang pamilya nito, hindi naman talaga masasabing irresponsable ito. He must be known as a playboy, but he had a heart too. May kung anong gumulo sa isip at puso ni Sabrina sa naisip na iyon. Please, let him have a heart to hear me out too. Sabrina? Bahagya pang nagulat si Sabrina nang makilala siya ng prinsipe. Pagkatapos ng ginawa dito ng pamilya niya, ay hindi na muling nagtagpo ang landas nilang dalawa. Simula noon, ay sa mga royal news at magazines na lang niya nasusubaybayan ang buhay nito. Sa mga pahayagan na talaga namang hindi mo pinapalampas, basta may artikulo tungkol sa kanya. Sulsul ng isang bahagi ng isip ni Sabrina. Gustong mairita ni Sabrina dahil sa mga naiisip. Pero bago niya pa magawa, nawala na ang lahat ng iyon nang magtama ang tingin nila ni Ethan. Bata pa lang si Sabrina ay may asthma na siya. Kapag napapagod siya ay madalas siyang hinihika. Kinakapos ang hininga. Sa pagkakataong iyon, kahit hindi naman siya napagod ay tila nangyayari sa kanya. By simply looking Ethan, she felt that her breath was taken away from her. Pero hindi masisisi ni Sabrina ang sarili. Napakagandang nilalang ni Ethan. Hindi nakataka-taka ang narating na career nito. He was a celebrity prince, an international model. Noong mga bata pa sila ay hindi niya naisip na sasabak ito sa ganoon. May katabaan kasi si Ethan. Pero nagbago ito noong nagbinata ito. He became lean and his body became a fantasy of a lot of people. At kahit ngayon ay nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at pantalon, ay hindi maiwasan ni Sabrina na paganahin ang imagination niya. Isama pa na sa t-shirt na iyon ay mababakat ang tila pandesal na abs nito. Dapat yata ay isang Greek couple na lang ang nag-ampon kay Ethan. Dahil sa lagay nitong iyon, he would certainly beat every Greek god in having a goddamn good body like that. But wait, there's more. Umaakma ang sikat na linyang iyon sa isang marketing advertisement sa pagpapagana ng imahinasyon ni Sabrina. Paano ay hindi lang naman kasi ang magandang katawan ni Prince ang napansin niya sa pagkikitang muli nila sa personal. Kasama na doon ang mukha nitong maaari naman niyang iakma sa pamosong sinasabi kay Helene ng Troy, a face that could launch 1,000 of ships. Everyone shouldn't miss those big and daring brown eyes, the perfectly symmetrical nose and full lips of this devastatingly handsome prince. Pero ang pinaka nagustuhan ni Sabrina sa mukha nito ay tila naglalarawan iyon na kaya nitong protektahan ng kahit sino man na malapit dito. At sa kaparehong oras ay nagtataglay din ng gentleness na nagpapakita ng pag-aalaga. He was perfect. Hindi na nga siguro katakataka na maging ganoon ka-eratiko ang tibok ng puso ni Sabrina sa simpleng pagtingin lang dito. Kakaiba. Oo. Kagaya ng mga nararamdaman niya, makita lang niya ang mga larawan nito sa magazines na tanging si Ethan lang ang nakapagbibigay sa kanya. Iyon ba ay dahil sa ultimate crush niya lang ito? O may iba pang dahilan doon? Gusto niyang isipin ang ibang dahilan, but she knew she doesn't stand a chance on him. Sa dami ng babae ni Ethan, papansinin pa ba nito ang kagaya niyang simpleng namumuhay lang? Pero bakit siya naaalala nito? Bakit siya kilala nito? Sa naisip na iyon ay nabuhayan ng loob si Sabrina. Ngunit gusto din niya na sapukin ang sarili nang maalalang ikakasal nga pala ito kay Samantha. Surely, nag-research na naman siguro ito tungkol sa magiging asawa nito, hindi ba? Kaya malamang ay kilala na siya nito. Ambisyosa. Your Highness. Nang makahumas, Sabrina ay nagbigay galang siya sa prinsipe. Akmang magbabaw siya dito nang hawakan nito ang balikat niya para pigilan siya. Napansin ni Sabrina na tila may kakaibang dumaloy sa balat niya sa ginawa nitong iyon. Cut the formalities, Sabrina. It's okay. Ngumisi si Ethan.
Nagliwanag yata ang buong palasyo sa ginawa nitong iyon kahit na ba ramdam ni Sabrina na may kakaiba sa ngiti nito. It seems a little weak, pero nababaliw na yata siya dahil pakaramdam niya ay na-bewitch siya sa ngisi lang na iyon. May narinig ka na ba na nakilala sa royal house namin bilang mata pobre? There was a sarcasm in his voice. Nagbalik sa realidad ang isip ni Sabrina. Nawala lahat ng mga magagandang iniisip niya tungkol kay Ethan. Kung ganoon, hindi ka pa rin pala talaga nakakalimot. Kung gaano diretso ang pananagalog ni Ethan ay ganoon din ang kay Sabrina. Natuto siyang magsalita ng Filipino dahil sa nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Hindi ganoon kagaling sa Ingles ang yaya niya kaya para makausap niya ito ng maayos ay minabuti na lang niya na magpaturo ng wika nito. Dahil matalas ang isipan niya, kahit bata pa lang siya ay mabilis siyang natuto. Nagamit din niya ang kaalaman niya sa wika na iyon nang magkolehiyo siya sa London dahil mayroon siyang naging malapit na kaibigan na isang Pilipina. Sa tuwin na isinasanay nila ang sarili na magsalita sa ganoong lengguwahe kapag magkasama sila, kaya hanggang ngayon ay bihasa pa rin siya doon. What are you talking about, you? Curious, natanong ng 7 taong gulang na prinsesa. Itinuon ni Ethan ang tingin sa pamangkin. Just something you shouldn't hear about. So I think it would be good if you come to your nanny. I'll get back to you later, okay? Tumingin sa kanya si Julia saka tumango kay Ethan. Sumama ito sa yaya nito. I presume you come to the palace for some important matter. Tama ba ako? Wika ni Ethan sa kanya nang mapag-isa na lamang sila sa hall ng palasyo. Tungkol ito kay Samantha. Diretsang sabi na ni Sabrina. Siguro naman ay nararamdaman mo kung bakit kailangan pa kitang kausapin tungkol dito. Kung ganoon ay importante nga iyon. Would you mind if we talk about this somewhere? Perhaps in the garden while strolling? Sandaling nag-isip si Sabrina sa mas ikabubuti ng sitwasyon nila ngayon. Inisip niya kung appropriate na maglakad sila sa hardin ng mga ito. Minsan nakarating na siya sa hardin ng palasyo at alam niya na bukas iyon sa publiko. Appropriate ba na makita siya ng publiko kasama ang prinsipeng ito? Don't worry, I'm going to take you in the maze garden at the back. Hindi iyon bukas sa publiko at kung natatakot ka naman na maligaw, well, solo ko ang bawat pasikot-sikot doon. Sa sinabing iyon ni Ethan ay napapayag na si Sabrina. Nagumpisa silang maglakad sa maze garden na hindi naman ganoon kalayuan sa hall dahil may shortcut pala papunta doon. Sinalubong si Sabrina ng berdeng paligid dahil ang pader ng maze na iyon ay nababalutan ng mga halaman. Kumapit ka sa akin. Wika ni Ethan nang magsimula silang maglakad. Kumunot ang noo ni Sabrina. Bakit ko gagawin? Baka maligaw ka. Nagtaas siya ng isang kilay. Sinasabi lang ba nito iyon dahil nag-aalala ito sa kanya? O gusto lang siya nitong matyansingan? Ambisyosa ka talaga, Sabrina. Bakit naman gagawin ni Ethan iyon samantalang ang gusto nito ay si Samantha? Umiling si Sabrina kapag kuwan. I can manage. Isa pa, baka may makakita sa atin dito kahit na. I told you, private ito. Saka ano naman kung may makakita sa atin dito? All people knew that I am about to marry your sister. Iisipan pa ba nila ako ng masama? Iniisip niya ang mga hardinero na maaaring makakita sa kanila. May punto si Ethan, pero malanding nila lang ito. Kilalanin niya ito ng husto. What if he hits 2 birds in 1 stone? Isa yun sa problema. You are about to marry my sister, which everyone knew you hate. Tumas ang isang kilay nito. Ha? Everyone? As far as I knew, hindi ko kailanman sinabi sa publiko ang ginawa ng kapatid mo sa akin noon. Sabrina snapped. So that's it. Hindi mo naman talaga gusto ang kapatid ko. I knew it. Tama ako. You did it to make her look like a fool. Hindi ko papayagan iyon. Sino ka para sabihin sa akin yan? After what your family, especially your sister, did to me. Napakatagal ng panahon noon. Bakit kailangan mong gawin ito, Ethan? Hindi mo itinangging galit ka pa rin kay Samantha. Alam ko ang lahat ng mga nangyari noon. Ramdam ko din na nasaktan ka kaya ikinabahala ko ang lahat ng mangyari. Ginagawa mo ba ang lahat ng ito
bilang paghihiganti kay Samantha? It doesn't matter if that was the reason. Mukhang gusto rin naman niya ang maikasal sa akin. Hindi siya tumanggi. Yun ay dahil natatakot siya sa'yo. So please, Ethan. Please, spare my sister. May fiancé na si Samantha. Ikakasal na siya sa iba. With your news, parang mas lalo pa akong ginanahan na pakasalan siya. Tumingin siya kay Ethan. There was a glimpse of naughtiness in his eyes. Devil. Iyon na nakikita niya dito ngayon. But a beautiful one indeed. Sagot ng maarting isip niya. You're ruthless. And I accept. I know. It's not a rational thing to do. Revenge. Pero malay mo naman, kapag nagkasama na kami ay magbago iyon. I've seen Samantha. She was very desirable. Lahat ng lalaki ay gugustuhin makasama siya. She's beautiful too. Her beauty fits to be a queen. But not her attitude. Gusto sana niyang isulsul. Ganun na lang ba talaga ang lahat ng lalaki ngayon sa mundo? Ang habol lang sa babae ay ganda? So bakit si Samantha lang ang maganda? Marami din naman ang nagsasabi na maganda din siya. Siguro nga simple lang ang kagandahan niya pero okay lang naman iyon, hindi ba? Hindi sobra, hindi kulang. Sakto lang. Pero bakit niya ba naiisip ang mga iyon? Yun ba ay dahil gusto niyang mangarap na sana siya na lang ang pinili nitong pakasalan? Na kahit alam niyang ganti lang iyon ay magiging maayos siya dahil gusto naman niya ito? And besides, kahit pigilan mo ako ngayon, I don't think I will change my mind. It was already announced in public. Iyoko mapahiya. Kinakailangan ko ng Reyna. Approve man iyon ng nakararami o hindi. And I was attracted to Samantha. Oo, maaaring galit ako sa kanya at ginawa kong ganti ang pagpili sa kanya pero hindi naman iyon may tuturing na ganti talaga, di ba? Because she'll be a queen. She'll live a luxurious life. Again. Tama naman ito. Pero malay ba niya kung anong gagawin pagtrato dito ni Ethan? Paano kung ang maging ganti ni Ethan kay Samantha ay gawin lang nitong trophy wife ang kapatid niya? Walang pagmamahal, walang affection. Kaya ba ni Samantha na mamuhay ng ganoon? Kung ganoon ay wala na ba talaga akong magagawang paraan para baguhin ang isip mo? I'm concerned about my sister as well as her fiancé. Kaibigan ko si Liam. Nasasaktan siya sa mga nangyayari. Ngayong alam ko na ang lahat ng balak mo, mas lalo ako nagkaroon ng urge na pigilan ka. Hindi ito ang tama, Ethan. Gagawin mong trophy wife sa Samantha para lang makapaghiganti sa kanya? You let her feel neglected. Ganun ba ang plano mo? Samantha doesn't deserve that. Maaaring nakagawa siya ng kasalanan sa iyo noon pero hindi mo ba kaya magpatawad? Napakatagal ng panahon noon. Baka hindi na niya naaalala iyon. So you're telling me time heals all wounds? Not really, Mina Carida. Not for me. Pero, tungkol sa unang tanong mo, may paraan pa rin naman. Ngumisi na naman si Ethan. Parang yun ang paborito nitong expression. Yun din ba ang dahilan kung bakit nito nahuli ang puso ng maraming babae? Kaya yun din ang dahilan kung bakit sa kabila ng inis niya dito ay hindi niya magawang tuluyang magalit dito. Kainis din? Tell me, I'll do everything just to change your mind. Nagawa niya nang sabihin. Sa sobrang kadesperadahan niya na makagawa ng paraan para sa ikasisiya ng iba. Ngumiti naman ngayon ang nakakaloko si Ethan. Napansin din niyang unti-unti itong lumapit sa kanya kaya napaurong siya hanggang sa naramdaman na lang niya na napasandal na siya sa madamong pader ng mesa. He was so close to her. Napalunok si Sabrina sa ginawa nitong iyon. Ano bang iniisip na lalaking ito? Mamatay na yata siya sa sobrang lakas ng tibok ng puso. Ngayon, ang sumunod naman na ginawa nito ay ang itinuo ng dalawang kamay nito sa pader para lalo siyang makorner at mailapit nito ang sarili sa kanya. You'll do everything for your sister, huh? That desperate? Paano kung ang gusto kong kondisyon ay siya naman makakasama para sa'yo? I'll try to endure it. Dahil kung ako lang ang mapapasama, it would be okay. Dahil isa lang naman ako. I want Liam happiness too. His happiness is Samantha, so let her free. Gustong palakpakan ni Sabrina ang sarili dahil kahit papaano ay nagawa niyang sabihin iyon sa kabila ng sitwasyon niya.
Pakiramdam kasi niya ay konti na lang ay bibigay na ang tuhod niya sa sensasyong dinadala ng lalaking ito sa kanya. And would you please let me free too? What are you doing was one example of a thing, not injury. Dahil mamamatay yata ako sa kilig. Too bad, Mina Corrida. Too bad, kasi ito ang gusto kong kapalit. Unti-unting inilapit ni Ethan ang labi nito sa kanyang tenga. I'd like you to give yourself to me. Patapos na si Sabrina sa trabaho niya para sa araw na iyon nang tawagin siya ng manager ng dressing shop na si Manuela. Ni-request daw siya mismo ng special na customer para gumawa ng damit na isusuot nito para sa kasal nito. Napansin niya ang kakaibang kasabikan ng manager at pati na rin ng mga empleyado sa shop habang naglalakad siya patungo sa lugar kung nasa ng special customer na sinasabi ng mga ito. You better really be a good Sabrina. Pagpapaalala sa kanya ni Manuela. Hindi nag-alala si Sabrina na maaring hindi niya ma-meet ang expectation ng customer. Naniniwala siya sa sarili niya at lahat din ng mga naging customer niya ay satisfy sa lahat ng mga ginawa niya. Pero hindi niya maiwasan na magtaka na ganoon na lang ang kapanabikan ng manager at co-employees niya tungkol sa proyekto. This customer is really that special? Yes, but maybe for you, not that special. You already know him. Napakunot ang noo ni Sabrina sa sinabi ni Manuela. Pero bago pa man siya makapagtanong ay nasa lugar na sila kung nasa ng special na customer na sinasabi nito. Iniwan siya ng manager pagkatapos. Tama si Manuela. Kilala nga niya ang customer. Dapat ay inasahan na din niya ito, hindi ba? After all, ikakasal ito. Dapat na pumunta nga ito sa dressing shop nila. Pero dahil ayaw niyang isipin iyon dahil para sa kanya isang malaking kamalian iyon, hindi pumasok sa isip niya si Ethan. Hindi ka pa rin tumitigil ano? Gusto niya na makita si Ethan. Gusto niya ang lakas ng tibok ng puso niya ngayong nasa harap niya ito. Pero nawawala ang sarap kapag naiisip niya ang purpose kung bakit nandito ito. Ikakasal si Ethan. Mali pa dahil isang pagiganti ang dahilan noon. Mali din dahil hindi siya iyon. Bakit naman ako titigil? Nakataas ang isang kilay na sabi ni Ethan. I've already told you about it. Nagtagis ang mga bagang ni Sabrina. I won't give in to you. Alam ko, kaya nga ako nandito. Itutuloy ko ang kasal ko at ikaw ang gusto kong gumawa ng damit. Ethan, itinaas ni Ethan ang kamay nito. Stop the talk, Sabrina. I'm serious about marrying Samantha. Kahit na nalaman mo ang tunay kong plano, hindi pa rin ako magpapapigil sa gusto kong gawin. Now, be a professional. Sukatan mo na ako. Gusto magprotesta muli ni Sabrina pero muling itinaas ni Ethan ang kamay para patigilin siya. Sa naniningkit na mga mata ay kinuha niya ang mga kagamitang pansukat at sinunod ang gusto ni Ethan. Sanay si Sabrina na magsukat ng mga customers. Wala din kaso kung lalaki man iyon. Pero hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba ngayong si Ethan ang sinusukatan niya. She knew she was trembling. Kung dahil iyon, dahil sa naiinis siya dito o dahil sa epekto ng pagdadaiti lang nila, hindi niya masigurado. Nang maramdaman ni Ethan ang nangyayari sa kanya ay pinatigil siya nito. Pasmado lang ako. Sagot naman agad ni Sabrina kahit hindi pa man nagtatanong si Ethan. Sa gulat niya, salip na bilhin ay umayo na lang si Ethan doon at kinuha nito ang kamay niya. Anong ginagawa mo? Lalo yatang nanginig si Sabrina sa ginawa ng lalaki. Ipinagdikit ni Ethan ang mga kamay niya at dinala sa bibig nito. Hindi pa nito iyon. Lalo yata siyang nangatal sa ginagawa nito sa kanya. Makatutulong ito para mawala ang pagkapasma ng kamay mo. No, it would never help. Gustong sumigaw ni Sabrina. She felt trapped. Anong gagawin niya ngayon? Hindi naman talaga siya pasmado. Epekto lang iyon ng pagkakalapit niya kay Ethan. Aware na aware siya sa katawan nito at may kakaibang epekto iyon sa kanya. Hindi ako naniniwala dyan. Ilang beses ko na rin nagawa iyan pero nanginginig pa din ako. Please, buy my excuse, Ethan. Alam ni Sabrina na mapapahamak lang siya kung sasabihin niya dito ang totoong dahilan. Nagkibit balikat si Ethan. Minitiwan ang kamay niya. Sandaling nakaramdam naman ng panlulumo sa Sabrina.
Hindi dapat siya makaramdam ng ganoon, di ba? Mali. Oo, gusto niya si Ethan. Pero dahil nalaman niya na ganoon palang ugali nito, dapat ay ma-turn off siya dito. Magalit. Pero malakas pa din ang epekto nito sa kanya. Hindi niya may kakaila na gusto niya ang tibok ng puso niya sa kabila ng mga kamalian. Sinubukan ni Sabrina na maging professional, kagaya ng sinabi ni Ethan. Pinigilan niya ang sarili. Ginawa niya ang trabaho. Nagpatuloy siya sa pagsusukat kay Ethan. Kahit na ba, ramdam na ramdam niya ang presensya nito at tila napakahirap na mag-concentrate. Pagkatapos sukatan ni Sabrina ang waist ni Ethan, ay ang dibdib naman nitong isunod nito. Matangkad si Ethan at malaki ang katawan kaya naman kinailangan pa niyang tumingkayad para masukatan nito ng ayos. Dahil na rin sa kanyang ginawa ay sandaling nabuwal din siya. Sa kondisyon niyang tila nalilito na sa paligid. Inaasahan na niya iyon. She was being clumsy. Hindi tuloy niya alam kung kainisan niya iyon o magugustuhan dahil nagbibigay naman iyon ng masarap na damdamin sa kanyang dibdib. Hindi naman siya binugo ni Ethan sa kaklamsihan niya. Inalalayan siya nito. Nakakunot ang noo nito nang ilayo siya mula sa dibdib nito. May sakit ka ba, Sabrina? Was he talking about my red cheeks now? Huwag naman po, please. Kailangan ko mag-deny. What? Wala ha? Tanggi naman niya. You're trembling. Tapos nabubuwal ka pa. Sabihin mo sa akin at I'm just tired. Yun lang siguro yun. Sagot ni Sabrina. Kahit ba alam niya na mas naayon yata kung sinabi na lang niya na that's happening to me because I want you to catch me since I am already falling and it's not just literally. Ngunit hindi pa siya ganoon kabobo para aminin sa lalaking ito na matagal na siyang may crush dito. Hindi bagay. You sure? Paninigurado pa nito na tila concern sa kanya. Yup. Pinilit niya na pasiglahin ang boses. Ngumisi si Ethan. But for a moment there, I thought malakas lang talaga ang epekto ko sa'yo. Kaya ka nanginginig. Because you know, girls always feel that to me all the time. Nervous because of my overpowering charm. At yung mga sadyang pambangga nila sa akin, they do that para mapansin ko sila. O hindi kaya imatsansingan ako. Pero bakit ko ba iisipin yun sa'yo? You would never stoop that low, right? Gustong magngit-ngit ng ngipin ni Sabrina dahil alam niya na tumama si Ethan. Hindi naman niya sinasadya pero may malaking parte din na gusto niya mag-take advantage dito. Pero dapat niya na alalahanin ang sinabi ni Ethan. She should never stoop that low. At alam niyang kapag hinayaan niya na overpower siya ng pakiramdam na dala nito sa loob niya, malamang ay maging mababa na nga siya. Hindi makatulog si Ethan. Kanina pa ginugulo ni Sabrina ang isipan niya. Naiinis na siya dahil halos noong nakaraang gabi ay ganoon din ang nararamdaman niya. Malakas ang epekto sa kanya ni Sabrina dahil kahit hindi naman niya gustong isipin ito at hindi dapat, iyon at paulit-ulit pa rin ito na pumapasok sa isipan niya. He wondered if she was getting tired because of it. Parang sinusundot ang konsensya ni Ethan sa inalok niya ditong kondisyon, kapalit ng pagpapalaya niya sa kapatid nito. Sa totoo lang ay hindi naman niya gustong saktan si Sabrina. Hindi naman siya nagsisinungaling na gusto niya ito at gusto niyang ibigay nito ang sarili sa kanya. He was being honest, but in a very ruthless way. Pero hindi naman niya gagawing madali na lang ang pagpapalaya niya sa kapatid nito na balak niyang gantihan, kahit na ba matagal na ang nangyari noon. Tama si Sabrina ng hula. Ginawa lang niyang ganti ang lahat, kaya si Samantha ang pinili niyang maging reyna. Alam niya na maraming tutol. Kahit di naman siya ay hindi iyon ganoong maatim. But he was going to use her. Gagawin niya itong trophy, neglected wife. Ito ang magiging ganti niya sa ginawa nito sa kanya. Noon, maaaring huli na pero kahit ganoon, hindi pa rin siya nakakalimot. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon noon. Pues, bakit hindi niya gawin ngayon? Total ay malalaki na naman sila. Hindi kagaya noon na napakabata pa ni Samantha para madamay sa gulo kung magsusumbong siya. Isama na rin na hindi niya gusto na magkaroon ng gulo ang dalawang pamilya kapag nalaman ng mga magulang niya ang masamang asal na mga
Bragani. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi na kinikilala bilang nobility family ang mga Bragani. Hindi na niya masisira ang pangalan ng mga ito kung sakali man na magiganti siya. Ang tanging maapektuhan na lang ay si Samantha, ang babaeng kumutya sa kanya noon. Ethan had revenge tendencies, alright, pero masyado na siyang naghirap noon. Naging masakit para sa kanya na maulit ang mga pangungutya, lalo na noong akala niya ay hindi na muli mangyayari iyon. Alam din niya na mali ang ginagawa niya, ngunit hindi niya basta nalilimutan ang ginawa sa kanya ng mga Bragani. Maaaring bahagya niyang nalimutan at nawalan siya ng pagkakataon na maghiganti, pero ito na ang pagkakataon niya. Maaaring unfair din dahil hindi kagaya sa mga nang-api sa kanya noong bata pa lang siya. Hindi na niya naisip na gantihan ito. Pero dahil napag-isip-isip din naman niya na may mali din sila noon, ipinagsawalang bahala na lang niya. Hindi ganoon ang sitwasyon nila ni Samantha. Wala siyang masamang ginawa dito o kahit na sino man na pamilya nito, pero pinagmalupitan pa rin siya ng mga ito. Nararapat naman, dapat talaga na maghiganti siya dito. Naisip-isip ni Ethan na dahil wala din naman siyang kakayanan na magmahal, bakit hindi na lang ganoon ang gawin niya? Kahit kailan ay hindi niya pa nararamdaman ang pakiramdam ng magmahal. Yung tipo na mag-care para sa isang babae. Kagaya na lang ng kaibigan niyang si Adam kay Bianca. Sa naisip na yun ay tila gustong sapukin ni Ethan ang sarili. May naalala siyang bigla. Naramdaman na pala niya iyon kay Sabrina. Noong bata pa sila at ngayong malaki na sila, nararamdaman na naman niya na hindi niya gusto ang pakiramdam na nasaktan niya ito. Playboy siya at hindi na sekreto sa kanya na may mga babae na rin siyang nasaktan. Ngunit kailanman ay hindi siya nakonsensya ng ganito. Pero sa kabila noon, umaasa ka pa rin na papayag siya. Sigaw ng isang bahagi ng utak ni Ethan. Nakonsensya sa ginawa niya kay Sabrina pero nagawa niya pang puntahan ito ngayong araw. Nagpakita pa siya dito at tila lalong sinaktan ito sa pagpili dito para lang maging designer ng suit na isusuot niya sa kasal nila ni Samantha. Pero dahil gusto niyang makita ito ay ginawa niya iyon. It seems like he couldn't get enough of her. He wanted to see her. Kahit nakokonsensya siya sa inalok niya dito ay umaasa pa rin siya na papayag ito sa kondisyon niya. He wanted Sabrina. Ano ba talaga nangyayari sa kanya? Kaya ba nangyayari iyon sa kanya dahil mali ang ginagawa niya? Karma niya ba ang lahat ng ito? He was affected by the mere thinking of Sabrina getting close again to him. He still could feel the sensation when their bodies got close. Maganda din naman si Sabrina. Hindi imposibleng maramdaman niya ang pagnanasa dito. But she doesn't seem to be the kind that he usually goes for. Yung mga babaeng pangkama lang. A mistress. She was far away from that. She was a girl worth keeping for. At naniniwala siya na hindi niya deserve ang kagaya nito. Kaya nga mas pinili niya ang kapatid nito kaysa dito mismo. Ngunit kaya ba niyang panindigan ang paniniwala niya gayong kahit alam niyang mali ay ginugulo pa rin ito ang isipan niya? Kahit napakasama ay gusto niyang umasa na papayag ito sa gusto niya. Ethan really felt mad and crazy. Ito ba ang epekto sa kanya ng lahat ng biglaang responsibilidad na napatong sa kanya? Umaasa siya na sana nga ay ganoon lang. Dahil kung hindi, he knew he will be in a big trouble. I really couldn't lose your sister, Sabrina. She is everything to me. Padamdaming wika ni Liam kay Sabrina. Ngayon ay dumayo pa ito sa Medores para lang may karamay ito sa pinagdadaanan nito. Sinubukan din kasi nitong kausapin si Samantha tungkol sa sitwasyon. Ngunit dahil ayaw nitong kausapin ni Samantha ay pinili na lang nitong sa kanya mag-confide ng problema bilang nag-iisang kilala nito sa isla. Hindi magawang makipag-usap dito ni Samantha sa dahilang maaaring magkaroon ng malaking issue kapag kumalat ang balita na nakikipag-usap ito sa ibang lalaki. Gayong marami nang may alam na ito ang piniling maging asawa ng hari. I tried to talk to him, Liam, but he won't listen. He won't give an escape. Pakiramdam ni Sabrina ay may bumikig sa kanyang lalamunan pagkatapos naman niyang sabihin iyon. Alam niya na may paraan, but she couldn't take it. How can she?
Ang pagkakaintindi niya sa sinabi ni Ethan ay gagawin siya nitong babae nito. Isasama sa mga koleksyon nito ng babae na kapag pinagsawaan na nito ay basta na lang nito ididispat siya.